So, start recording. Okay, good evening everyone. Tuesday. Tuesday ba ngayon? December 9. Top-down analysis tayo para maganda pero let us go check first the calendar. So, today is Tuesday. Merong high impact news by 11. So, actually ako man nahihirapan na tong basahin yung mga data nila dahil nga doon sa sitwasyon ng Amerikano, hindi mo masabi kung reliable talaga ito, yung mga data na to. Pero the mere fact na meron siyang high impact news, mas maganda kung medyo iwas lang kayo sa oras na to, 11. So, sa ngayon, magse 7:30. So, 11. So, pagdating na 11, medyo kung okay na yung profit nyo, labas na kayo. Di ba? Bakit? Tingnan nyo yung mga nakaraan, di ba? Ito. Itong trade na to, ito. Itong trade na to, alam ko high impact news to. Umangat, then biglang bumulusok. Around 11 o'clock ito. So, posible na kumita ka na dyan, tapos biglang bumalik, na-stop out ka pa. Pwedeng mangyari yon. Kaya, pagkita na, katulad ng ginagawa namin karamihan ngayon, in and out lang. So, tingnan natin ito. And, try to, kumbaga, subukan nyo rin magbilang ng candlestick, especially sa 1 hour. 1 hour to. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 3, 4, London, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Paglagpas na 11, 11:30 yung news, bulusok siya. Kahit sabihin mong dito ka pumasok, dito yung stop loss mo, at hindi ka na, natulog ka, binalikan yan. So, hindi ka na nanalo, natalo ka pa. Pero sa mga ganitong diskarte, ang ginagawa ng iba, trailing stop. Nagte-trailing stop sila. So, para abutan natin itong trade na to ngayon, kaya nagpalit ako ng konti para abutan natin to. Medyo bilisan natin ng konti yung pag-top-down analysis. Okay? That is the reason kung bakit nagpalit ako para masabayan ko na rin yung trade. Monthly. So, still, yung price is, ang bias niya talaga is bullish. So, even this November, very bullish yan. Kung ano man yung nagpapakita ngayon na to, maaaring ito ay consolidation lang naman talaga para bago magtuloy. Kasi very strong talaga yung November. Wala siyang rejection katulad nitong October. So, most likely, ang puwersa nito talagang tumaas. Kaya lang, wala namang dumiretso talagang tumataas. Diretsong tataas na ganon. And this is the second week of December. So, if we go down weekly, makikita pa rin natin tong support na to, and then yung resistance na to. So, the price now is moving sa range na yan. Andun pa rin siya. Ilang buwan na, no? Ilan ang buwan na ba? Halos magtatatlo na. Kaya lang, let us put it into our mind that November is a strong candlestick, bullish candlestick. We go down weekly. Ayan. So, sa weekly, ito yung December, first week ng December, ito yung second week ng December. So, ito yung last week ng November, which is very strong yung candlestick at lumabas dun sa consolidation. So, last week, ang naging candlestick is, although na maliit ang body, indecision, medyo may pagka-red siya, ang bias niya is bearish siya. Pero since maliit yung candlestick niya, this is most likely
sideways. Kasi maliit yung body. Kung bababa tayo ng daily, ang hirap tingnan yan, kahit ibang mga trader, nahihirapan tingnan yan. So, saan ba talaga papunta to? Yung candlestick na to. Ngayon, para hindi kayo mahirapan, ganito ang gawin nyo. From candlestick, mag-line chart kayo. Makikita nyo. Okay. Yung pala siya. So, ayun. Nagkaroon ng correction. So, eto ngayon kung saan nagkaroon ng breakout. Yung price dito. Nagkaroon ng breakout dito yung price and then nagkakaroon ng correction. But today, Tuesday, parang iba yung pinapakita niya. Ayan. But still, this is high, lower high, at nandun pa rin yung lower high. On the daily basis, ha? Mate, natakpan po, di po makita, mate. Second time. Alin po yung natakpan, mate? Kita ba yung chart, mate? Yes, coach. Kita, no? Kita? Yes. Kita naman. Yes. Mate Ernie, nandyan ka ba? Si Mate Ernie nandyan eh. No? Dito, sir. Dito, sir. Dito. Mabilisan, habang kuhan. Mate, anong bias mo? Ako, bullish eh. Bullish yung bias ko mamaya. Pababa ng kuhan. Ikaw, mate, anong kuhan mo? Mamaya, pa rin kita ha. So, although na sideways yung galaw, ito, nagsa-sideways, pero may konting bias siya ng pababa. And what is that? That is most probably, that is a correction of this bullish. Ito. Nung kahapon, yun din yung pinag-uusapan. Most likely, this is a correction. Ang karaniwang babalikan niya kung saan nag-breakout. Yan. And at the same time, lumabas na siya rito. Itong triangle na to. Yung triangle kasi, kino-considered na para bang ini-squish yung spring. Ito, papunta rito yung spring. Ini-squish yung spring. Yan. Na pag itong spring na to lumabas, kung gaano kalaki tong triangle na to, yun din yung maaabot niya. Kaya lang, hindi naman ibig sabihin diretso. Kaagad. Kaya marami ring natatalo kasi nga, lalo na kung maliit ang kapital, lalo na humahabol dun sa kwan. Opo, sir, tiis-tiis lang po kahit malayo dahil na nabuhay. Nasa globe training ka pa rin, sir. Okay. Meron pa lang nag-message sa akin isa. Okay. Ganun talaga, no? Sabi niya, opo, sir, tiis-tiis lang po, sir, kahit malayo dahil hanap buhay. Sagutin ko to, sir, mamaya. Okay. So, ibig sabihin, lumalabas ito, correction. Ito, pero ngayon, ito, isa na to. Ito yung mga pinasukan ng mga kasama natin kanina. Ano yung nakita nila dito? Sa daily na to, ito, daily. Pero hindi mo makikita kasi sa daily. You have to go down lower time frame. And then you have to go back candlestick. At least nagka-idea ka lang na ito pala ay sideways, may pagka-bias ng bearish, no? May pagka-bias ng bearish. At ngayon, itong nakikita natin ngayon na to, na candlestick na huling candlestick na to, is parang kumokontra siya dun sa pagbaba. Bakit nag-buy? May mga nag-buy kanina, di ba? Bakit sila nag-buy? So, at ang tanong, didiretso kaya ito ng buy ngayon? At kung didiretso, hanggang saan? Hanggang dito ba? O hanggang dito ba? At malamang hindi pupunta pa rito ngayon. So, hanggang dito ba o hanggang dito ba? Pwedeng ganon. Pero yung pinaka-safe, eto, hanggang dito. Ang late naman. Parang maliit tingnan, pero daily kasi yan eh. So ibig sabihin, nakikita na natin yung dalawang line na to. No? Dalawang line na to. Bakit ba nagkaroon ng dalawang line na to? Itong blue na to. Yan, itong blue rin na to. Balik tayo ng weekly. So, yung first line na nasa taas, dahil dito.
So this is a very strong resistance. Ayan o, dito, bumalik. Dito, dito pa pala isa. Isa pa dito, bumalik. Tapos ito naman, ito isa dito. Ayan. So, para sa akin lang, parang kino-considered ko to na strong resistance on a weekly time frame. And itong nangyayari ngayon is just a consolidation. At since nakalabas nga na to, so the moment na ito ay lumabas to sa triangle, sa consolidation na to, possible, talagang didiretso. So yun yung inaantay, isang inaantay. Pero kahapon, di ba sabi ko, iniintay ko siya sa baba. Inaantay natin sa baba. Kanina, inaantay natin sa baba. Okay. Daily. Ayan. So, ito siya. Dito nag-breakout. Ayun. Support. 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 Liquidity sweep. Nag-liquidity sweep siya ng konti. Ayan. 4 hours. Ayun. Ano nakikita natin sa 4 hours? Ito. Ito ha. Ito yung rejection. Ayan, oh. Ito siya. Oh. Sideways. Dito, established na yung sideways. Ito isa. Ito isa. O, ayan. So, ilang beses, di ba? Ito, breakout. Pullback. Another pullback. Another pullback. Kung i-apply natin yung mga napag-usapan natin before, possible na ito, binabalikan niya to kasi meron pang mga unfilled orders. Unfilled orders. Ibig sabihin parang yung institusyon, pinukumpleto niya yung orders niya, buying at low. And dito yung pinaka-low. 4 hours to. Anong nakikita natin sa 4 hours? Di ba ito parang engulfing? Engulfing. Support. 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 Engulfing sa support. So, possible na hanggang dito umakyat. Hanggang dito rin. I'm not sure kung aakyat hanggang dito. So, this is 4 hours ha. Magbilang tayo ng per hour. Balik tayo ng 1 hour. Seven, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3, and 4 o'clock is London. Pansinin nyo yung 3. Actually, 2 pa lang nagkaroon na ng tinatawag na pin bar, 'di ba? Andiyan si Mate Queenie, 'di ba? Mate Queenie, ito yung sinasabi mo, pin bar. Opo. Saan mo opo. nakita yung pin bar? Actually hindi sa 1 hour yung pin bar eh, may mas mababa pa eh. 15 yata yun, Coach. 15, 'di ba? Okay, Kasi 15. huli ko nang nakita itong sa H1. Tapos, nung pumasok ako, bumaba siya. Pero tiningnan ko sa H1, sabi ko, ipaglaban ko to kasi nag-ano na siya, nagpin na. Kaya hindi ko talaga nilabas yung ano. Kahit bumaba pa yung Actually, nakakatuwa ka dati, hindi ka makapag-interact tungkol sa chart. Ngayon, talaga lalaban ko itong pin bar na to, sabi mo kanina, no? Asa ba si ano ito? Si River Crest. Andiyan si River Crest eh. Tahimik kasi si River Crest eh. Oh, pero Si- marunong na din siya, Coach. Hindi lang siya, ayaw daw niyang mag-ano kasi nahiya daw siya magsalita. Ang daming nagde-message sa akin ang dami na nagbe-message kaya lang mahihiyain nga yung community natin. I don't know why. Kaya lang tiyaga-tiyaga lang. So ako, nung gumising ako, nandito na. Sakto pagising ko, nandito na. Tapos nakita ko yung message, may paglaban ko tong na to. Sabi mo, paglaban ko tong pin bar na to. Hinanap ko yung pin bar. Hinanap ko yung pin bar na gano'n. Hinanap ko yung pin bar, sabi ko. Yun, yung pin bar, sabi ko. Ayan. Even sa kanya, ayun, 30 minutes. Ayun yung pin bar. Kaya nga lang, red. Ayun siya.
Ito siya, pin bar. Kaya lang, Opo, yan. okay, pin bar siya. Ang tanong, nasaan siya? So, kung i-check natin mabuti, nasa support siya, di ba? Ayun yung isa pang confluence. Nasa support siya. Ayan, balik ako sa 1 hour. Sa 1 hour ko tiningnan talaga. Ayan. Coach, paano malaman yung mga time? Mga time na ano, mate? Time nung candlestick? Mas madaling magbilang kapag nasa 1 hour. Ang opening kasi, 7 o'clock. Ito. Ngayon, 7 o'clock ito. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron akong period separator. Ito. Itong line na to. Ito. Yan, isang line na yan. So, pag nasa 1 hour yan, ang pagitan yan is 1 day. And then, nag-o-open yung market 7 o'clock. Tingnan nyo, 7 o'clock na umaga, open siya. So, mag-umpisa na kayo magbilang doon. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, nagpakita to. 2, rejection. Pero 2, alas 3, papasok ang London. Ano ang significance ng London? London is maraming institusyon o maraming malalaking kumpanya, gano'n, malalaking speculator. So maraming pera sila. So they drive the market. So kung sinasabi dito na ito ay nire-reject tapos nasa support siya, significant support. Bakit significant support? No, bakit significant support? Naka-record to, marami nagre-request ng record. Bakit siya significant support? Itong area na to. 1, dito nag-breakout. Saan? Sa trend line na to. So, ibig sabihin, rally. So, binalikan niya, most likely, mayroong unfilled orders. And sometimes, unfilled orders, ang tawag is fair value gap. Akit na naman. Bumalik uli. So, ibig sabihin, 1, 2 beses na niyang binisit ito and talagang hindi mabutas, di ba? So, it becomes a very significant kasi 1, 2, 3, 3 na yan eh. And then 4. 4. Ayan. And then 5. And what is this? This is double bottom. Double bottom, pin bar, di ba? Rejection, 3 o'clock, 4 o'clock, London, tapos ito, another 1 hour na talagang solid bullish. Ba't hindi ka pwede makipagsapalaran? At least meron kang criteria kung bakit ka magbabay. Kaya pumasok pa din ako dito kanina dahil lumabas ako dito. Dito lumabas ako ngayon. Okay? Kaya lang ang tanong ngayon, di ba, magiging tanong ngayon, saan kaya pupunta to? Okay ulitin natin Breakout. Yan, pullback, rally, revisit. May binalikan. Kung ano man yung dahilan, may binalikan, unfilled orders. Isa pa, binalikan uli, unfilled orders. Yun nga yung sinasabi pag nanonood tayo ng video. If we have 200 million, 100 million, ibigin naman dito, 50 million, 30 million, sabihin na natin, dito yung huling million. Hanggang tumataas. Kasi, ilang visit na yan eh. Gaano karaming unfilled orders yung binabalikan yan? Di ba? Di ba unfilled orders? Ibig sabihin, nag-iipon siya. Consolidation, nag-iipon siya. Pwede nating hintayin mag-breakout dito on a daily basis or pwede tayong mag-trade dito. Lilimit nga lang natin yung natin. Kasi baka mamaya, pagdating dito, bumuelo muna bago gumanon. Because these two blue lines are strong resistance. Ayan, di ba? Bago tayo bumaba, nakikita na natin yung... Hindi ba kayo naguguluhan sa dami ng sinusulat ko? Mate, pakikuan nyo sa akin, baka naguguluhan kayo pag marami akong sinusulat na ganon. Di ba kayo naguguluhan, mate? Okay lang, Coach. Ang actually, kaya lang maguguluhan nyo iba, pagka hindi nila nakikita yung Okay, uulitin ko inuulit-ulit ko kasi nga, ang sabi nga nung mga nagsusabi sa akin, mate, pag inuulit-ulit namin, doon namin nakukuha. Sige, ulit-ulitin natin. At uulit-ulitin ko, walang bayad to, Pero malilate na tayo Ito na kasi yan. Ito na Pin bar,
significant support, 3 o'clock, 2, 3, 4 o'clock, 5, 6, 7. This is rally, probably base and rally. Kasi ito yung ito ngayon ito yung bias bullish Ayan. Kaya bullish yung bias ko dito. And at the same time, galing nga siya sa significant support. Kaya lang walang sigurado. Kaya if I will buy dito, I will buy dito because of that criteria. If you will buy, trade at your own risk. Kasi yun yung criteria ko, mate. Nakikita nyo ba yung criteria na sinusunod ko? But I'm not telling that you buy. Sinasabi ko, this is the criteria why I will buy. Mamaya. Yan. Oh. Diba parang ito yung sinasabi ng iba na plug. O yan o. Ayan o. Actually, lumalabas na siya o. Ayan, lumalabas na o. So, ibig sabihin, parang ito ay, kung ito ngayon ay lalabas dito, ayan, pwede na akong mag-buy. Pero kung paano bumulusok dito, pwede rin naman yun Pwede bumulusok dun yan Kaya the reason kung ba't ako nag-buy is, yun nga yung mga sinabi ko kanina, but I always set stop loss. Para in case, in case na talagang bumaligtad, ayan Ito yung rally, base, correction ito di ba? Ito pa yung TP1 o TP2. Kung mag-buy man ako dito, yun yung criteria, then stop loss ko dito. At kung ito mauntog uli dito, possible, babalikan niya rin uli yan. Kasi nga, naka-sideways pa yung market. At Tuesday pa lang ngayon. Baka mamaya, Tuesday, Wednesday, Thursday, sideways. Then, Friday, usually Friday, mapansin nyo, doon nagkakaroon ng malaking movement. Katulad nito. Iba yung movement nito. So, again I'm not saying na mag-buy kayo, pero tingnan natin Mag-candle, mag-line chart ako. Ayun, lumabas na. 'Di ba? Kita-kita nyo, lumabas. Lumabas, 'di ba? So, ascending triangle, rally, base, possible rally. Pwede ring rally, base, drop. Kasi bakit? Merong fair value gap dito. So, we don't know yet kung babalikan yung fair value gap. What are the criteria na kung babalikan na yung fair value gap? Kung ito ay bumaba dito. Papasok na ba tayo? Tingnan natin kung papasok na tayo. Papasok na ako pala. Sorry. So, kung papasok na ako, tingnan ko siya sa candlestick. So, ayan mayroon tatlong Ayan. Ayan na. So, nag-close na siya sa labas ng triangle. Ayan. Nagpapakita na siya na, ayan, nag-close na siya dyan. But I'm not saying na sigurado to, Possible na bumaligtad pa rin ito. So, kung ako ma-stop loss, I have my criteria. So, trade at your own risk mamaya, So, let's say, magbabay ako. .02. So, drag ko lang to below this triangle. Then, sukating ko. Ba't walang stop loss? O, yun. Sukating ko. Magmula dito sa base niya, ayan. So, may 28 ako. So, bali, ito ngayon ay ayan, 82 pips. Malaki rin to, $8 to. TP1, to. TP2, ito. Ulitin ko TP1, ito. TP2, ito. Anong gagawin ko? Let's say, dito ngayon. Ayan, sabihin na natin yan. Let's say yung price aangat dito mamaya. Bakit sinabing TP1 sa taas? Ito ngayon, adjust mo. Adjust mo dito, adjust mo. Sabihin na natin yan, adjust mo. Ngayon, mamaya,
kung nakikita mo ito ay medyo okay pa. Bakit? Kung titingin ka kasi sa kaliwa ngayon, titingin ka lang sa kaliwa, walang harang. Ayun, walang harang. This is an old resistance. So, walang harang. So, possible ito, mamaya, pagdating dito, medyo magkukan mamaya bago, parang ganito, magkakaroon ng ganyan uli, bago didiretso. Paano kung mali? At least yung stop loss mo, naka-adjust na, naka-secure na yung profit mo na to. Paano kung mali pa rin ako? At least may stop loss ako dito. Kasi this is more than 50%, halos 50% na to nung body na to. Kasi pwede niyang balikan kasi talaga to. This is a fair value gap. Kaya lang, it's too early naman na para balikan niya. Lumabas na to sa triangle. Yun yung, kwan ko ha? Yun yung sa akin. And at the same time, lumabas na nga siya. May konting lumabas na. Kaya lang, medyo weak yung pagkakalabas. Ayan. So, okay lang. Kasi nga, ang nilagay ko lang naman is 0.02. What if, nagsunod-sunod ngayon yung candlestick na ito. Talagang medyo malalaki na yung green. Tapos green. Then magdagdag uli ako ng another position dito. Magdadagdag uli ako ng another position dito. 0.01. Meron pa uli, 0.01. So, pag ganyan, hayaan mo na siya. Hayaan mo na siya gano'n. So, 0.02 plus 0.01, 0.01, 0.04 or 0.4 per pips. So, 0.4 per pips, let's say, average ito. 142. So, ilan yon? Sa 100 pips, yung 0.1 is 10. O, di halos 40 pips. Yun yung, at least alam mo yung risk mo. 40 pips. Yan. Any question, mate? Opo, sir. Question, mate, tungkol dito sa entry na to. Bakit ako pumasok sa mga kasama natin? Mate Dustin. Asa si Mate Dustin? Andito rin ba Sir. si Mate Dustin, Mate Aldrin. Kayo, anong bias nyo? Bullish din. Ako, pero pwede rin bumaba kasi nga dahil dito Dito parang Bullish din ako, mate. Yan Ako naka-bullish na kasi nga lumabas na. Kung dito lumabas dito, baka mag-bearish pa ako. Baka ako balikan ka agad dito. Ang iniisip ko dito, baka pagdating dito, dun bumalik Okay. So, hintayin nyo lang. Kung medyo alanganin pa kayo, hintayin nyo lang na mas malaki yung lumabas dito. Okay. Baka mamaya, baka pwedeng dito, mas maganda rito. Kasi kung kahit dito kayo halimbawa, yung iba, talagang medyo takot pa. Ayan. So, pwede kayong dito mag-buy, paglagpas dito, sa swing high na to. So, dito kayo mag-buy. Tapos dito, TP na. Sukatin natin ito. Sukatin natin. So, this is 100. 100 pips na to. Paano kung dumiretso? This is 300 pips. 300. Sabihin na natin yung katulad ng mga trade nila, mate Dustin, 0.03. Lot size. 0.03 lot size is 0.3. 0.3 multiply by 300 pips. So, $30. Tama ba, mate? Tama, ano? Ayan. Tama ba? Yung computation ko. $30. Kung papasok ka dyan, isang 0.03. Minsan, nagkukan sila, di ba? Nag-aapat sila. So, times 4. Di ba, yun? So, minsan, naglilima, 6. So, yan. Tingnan natin ulit ng line chart.
mas nakikita ko pa pag line chart. O yun. Ang nakikita ko dito ngayon, ayan, nag-breakout, nag-pullback. Breakout, pullback. Yun yung nakikita ko possible na mangyari. So since ngayon, nag-pullback siya para sa akin, saang time frame po kayo naghahanap ng confirm candle pattern? Ito na mate, nasa 15 minutes na ako. 'Di ba dito ako pumasok? Hindi ako masyadong 1 minute. If one Ito iba ito 1 hour. Oh. Ito yung kung sa line, ito yung direction, 'di ba? Bullish. So napakaliit lang nung binabalik niya ngayon. And at the same time, London papasok ang 8 o'clock up to 9 o'clock, London and New York. So pag pumasok ang London and New York, dalawa lang yan, itataas niya o ibabagsak niya. Since wala naman talagang makaka-predict kung saan pupunta yung market, it's always safe to put your stop loss. But at least before ka mag-enter, tulad nung ginawa ko, no? Bago ka mag-enter, may nagsusulat. Dali, tanggalin natin. For at least bago ka mag-enter, maglagay ka ng certain criteria mo. Anong criteria? One, from this trend line, itong trend line na to, nagkaroon ng breakout, pullback, and then rally. Mabilis na rally na yan. Usually, pag may rallying ganyan, may naiiwang unfilled orders. Yung mga institusyon, babalikan nila yan. Yan. Bakit nila babalikan? Kasi nga, marami silang pera. They can manipulate yung price. Kung sa anumang paraan nila minamanipulate, that is another thing. So, pag binalikan na ganyan, binalikan ulit. So, and then, na-establish ngayon yung sideways. Ayan. Sideways, bakit? This is high, lower high, this is low, ayan. This is higher low, ayan. Pero, dapat ito, kung ito ay uptrend, dapat ito ay higher high. But this is high, lower high, low, higher low. Pero ito, hindi nagkukan ito sa higher high. So, this is sideways na kaagad to. Hindi siya uptrend, hindi siya downtrend. Sideways. And then, it create another high from lower high, high. And then, dapat ito, higher low. Hindi eh. So, halos pantay lang di ba? Bakit? Ano ba to? This is where the price breakout. Ito. Ano ba to? Ano ba to? Ang ini-establish natin, yung pagiging significant ng price na to, kung bakit merong posible talagang ito ay mag-bounce. Okay, ano ba to? Balik tayo ng daily. Yun ay trend line. Ayan, trend line. Sa napakahabang araw, ayun, trend line. Nag-breakout doon. So, nag-breakout doon, is a daily, this is, ayun. This is a very significant resistance. Ilang araw yan, Ilang araw na nagbabounce yan. And at the same time, this is a very big triangle, ascending triangle. A triangle is considered a coil. Yung coil, parang ini-squeeze mo yung coil, ini-squeeze mo dito, na pagkaya na ay lumabas doon sa triangle, so parang spring siya. Pero hindi naman yung spring na titilapon na ganun. So, ito ngayon, parang lumalabas itong sideways for how many days na to, since last week is a correction. Parang nag-iipon pa siya. May ADP, ano yung ADP? 9:15 at Jolts, US leading index pareho, 11 p.m. today. 9:15 ba? Tinan ko nga. Forex Factory. Yan natin.
calendar. Di ba? Kung ito, 11:30, di ba? Lahat 11:30, tama ba? Ito tentative. ADP weekly charts, tentative. September data, JOLTS job opening, 11. So, ang basa ko dito, 11 lahat ito eh. Yun ang basa ko. Bukas, 9:30, ayun, employment. Thursday, ayun, meron, 3 a.m. Feds funds rate, ano? Pag nag-cut ito, from 4, gagawin lang 3.75. Diba? Not good for dollars. So, parang dito pa lang ngayon eh, anong nasa isip nyo dito ngayon? To. Parang dito pa lang ngayon, kinukondisyon na nila yung isip ng tao na aakyat eh. So, ang nasa isip ng tao, ito, pag tinignan nito, aakyat. Sa medyo matagal kong pagkukuha ito, may pinakita siya. Today, si Mate MS may pinakita siya. Sa ano ko mate nag-check sa ATFX client portal Client portal. Ano ba yung Oo, binigay nila? Tingnan nga ng natin. ATFX mismo. Oo, binuksan ko yung kwan. May nakalagay 9:30 sa ATFX. Okay. Sige. Hindi ko mabuksan. Sige. Sige, di bale, silipin nyo na lang sa ATFX mamaya. Anong kwan mo tinignan sa ATFX? Sige nga, tingnan natin. Tingnan ko nga sa ATFX. Yung economic calendar nila. Di ko kasi ginagamit yung economic calendar ng ATFX. Puro Forex Factory ako. Sige, okay yan. Tingnan natin. So, yung price, mapansin nyo, medyo may pagka-bullish, di ba? Nakakuha ba kayo sa mga chart nyo? May pagka-bullish na siya, di ba? Pansin nyo? Kaya lang, dito papasok yung mga sinasabi nila Metal Drain at saka nababasa ko sa mga nila Metal Drain at saka nila Dusty na lower your expectation lang. Pag medyo kumita na, lumabas na. Tama ba, Metal Drain? Pag medyo mayroon ng Yes, mate. income, pag may income na, labas na. Huwag mong pangarapin yung langit. Kasi baka hindi makarating doon ngayon, ano? Kasi nga sideways siya, sideways talaga siya. And yun nga, pag mapansin nyo, Monday, Tuesday, Wednesday, parang ganun yung ginagawa sa sideways, ganun. And the sideways, yan yung movement ng institusyon. Yan yung time na nag-iipon sila. Yan yung ano. Saan ka na nga pumasok, mate, sa ATFX? Anong kwan dito? Economic calendar. Yes, nga pala, may calendar. Ito. Hindi ko na rin ginagamit yung madalang ko nang tingnan yung kanila platform nila. Kasi pagka okay ka naman ng magbasa, hindi mo na rin masyadong concern yung saan ka punta ng punta. Malilito ka pa eh. Ganun ang kwan ko. Economic calendar. Medyo bumagal yata internet ko. Ayun. Tuesday. Ano ba to? Ako, hindi ko kabisado to ito. USD, Yan. ano? ADP employment change 2115. Ayun, 2300. Yung JOLTS. JOLTS. 23. Ito. Hindi, nasa ba yun? Sa taas, yung kanina. Kanina. Ito, ayan. Euro Euro USD pala. Euro USD ito.
ADP employment for Euro USD yan. Okay. So kahit ano yan, kahit sa US, ano siya, pang Euro USD, ganun ba Oh, yan? ito kasi USD talaga. Ito, it pertains to USD. Oo, yan. Oo nga, no, meron nga rin pala rito, no? Okay. Oh. Okay din to kasi you can use Kaya lang nasanay kasi ako sa Forex Factory. Masanay ako sa Forex Factory. But whatever helps. Yan. Tulad nito, research platform, tingnan natin. Total nandito na rin lang tayo. Research analysis. Sa mga new joiner, this is one good features of ATFX. Meron siyang research and analysis para sa mga baguhan. Ako kasi, di ko na siya masyadong tinitingnan kasi para sa akin, okay na ako. Ganun ba? Ayan. No? So, intraday, which is 30 minutes, ayan. No? Ito yung bias natin, di ba? Ito yung kasalukuyan. Ito siya ngayon. No? Ito siya. Di ba? Ang bias niya is, posible naman balikan talaga yan, but at the moment kasi, hindi naman kaagad binabalikan. Parang ito, di ba? Ito. Kung papansinin nyo to, ito, bumagsak ito. Bumagsak yan. Nakikita nyo ba yung cursor ko? Ba't hindi ko makita yung one? Yes, mate. Ito, bumagsak yan. May mga unfilled orders din dito yan. Unfilled orders na, so possible yan, babalikan niya. Kasi bigla yan eh. So, may mga nag-share sa inyo ng video regarding institutional footprints. There are the footprints of institution. Yung biglang bagsak na yan. So, ibig sabihin, pag biglang bumagsak yan, there are unfilled orders na babalik at babalikan. Pero hindi ibig sabihin, pag bagsak, balik ka agad. So, ngayon, na-reach niya na yung significant support niya with our criteria. Ano yung mga criteria natin, mate, kanina? Doon nag-break out from the big triangle. So, binalikan niya for how many, di ba? Ilang beses na, binalikan niya. If we go 1 hour, so ilang beses niyang binalikan? So, 1. Ba't nawala yung pangsulat ng Zoom? Okay, I don't know. So, nawala yung pangsulat ng Zoom ko. Ayun. Ito. So, 1, 2, 3, ayan. And then, this is, again, yung kasing Asian market, usually is sideways. So, lumalabas ngayon, itong pagbagsak niya na to is a liquidity sweep of this consolidation or sideways Asian. Liquidity sweep ito. Kasi bakit? Yung iba kasi, pwede nang isipin, ito ngayon ay support na. Which is support naman na talaga to kanina. Support na yan. So, yung iba dito, nagbabay na yan. Buy. So, buy, stop loss. And consolidate. So, marami ng buyer yan kanina. Then, stop loss sa baba. So, nag-liquidity sweep siya. Nang alin? Stop loss hunting. Stop loss hunting siya. Ayan. So, sa kanya ngayon, inangat. Ayan. Okay? So, those are the criteria kung ba't ako nag-buy dito ngayon. But again, ayan, tingnan nyo, bumabalik na naman. So, yan yung mga medyo critical dyan. Kung anong gagawin mo dyan. Kung ikaw ba'y bibitaw. Pero pagkakuan, iwanan mo na lang. Kaya yung trade na ilalagay mo dyan, make sure na kaya mong i-handle yung trade. 0.02, for example. Huwag ka maglagay ng trade mo na hindi mo kayang i-handle. Okay? So, what time? 8:14, 8:14. Ayan. Okay? So, pagdating na 11, medyo bitaw na. Bitaw na kayo. Pahinga na, tulog na. Ayan. So, anong naka-risk ko? Ilan? Tinan ko lang, ha? From dito, 86. 86, 8 plus 8, $16 naka-risk ko.
Lagi naman ganon. Hindi naman masasabi na from time to time talaga medyo may mga losses tayo, may mga win tayo, ganon. Kaya lang pag hindi nyo kabisado, wag nyo munang gawin yung multiple entry kasi baka mamaya hindi kayo tumagal sa market. So, ang objective nyo muna matuto sa market, matutong mag-chart, matutong disiplinahin yung sarili nyo, no? Tapos magpalakas kayo doon sa kapital nyo kasi yung iba may trabaho. Hindi naman kayo pwedeng nagte-trade habang nagtatrabaho. Kaya medyo in-adjust ko ngayon. Okay, mas okay ba sa inyo yung time ngayon, 7:30 kaysa 6 o'clock? Sa akin, mate, Mas okay ba lang. to? O Yes. mas maaga? Opo, sir. Mas makwento, no? Okay, sir. Okay. Ayan, no? Tingnan nga natin mabuti. Baka masyadong malapit yung stop loss ko. Mate, baba ka sa 1 minute, mate. Ito nga ako sa 1 minute. Sige nga. 30 minutes. 1 minute. Yan. Yan. Nakakuan talaga siya, oh. Ang inaalala ko dyan talaga, balikan itong kan eh. Fair value gap eh, bago umakyat eh. Baka mamaya sumundot pababa eh. Sukatin nga natin. Ilan ito? 154. Masyadong malapit yung aking kuwan. 154. Ayan. Baka ma-liquidity sweep ako ah. Okay, dali lang ah. Ayan. Baka maaga akong ma-liquidity sweep. Sandali ah. Minsan may sundot eh. Ilan ito? Sige, baba tayo ng 1 minute. Sige, para mas kitang-kita. Ayan. Magmula dito ay 32 o 34. Kung ibababa ako hanggang dito, 116. Sorry, hindi ah. Dito, ayan. Let's say dito. 116 hanggang dito. Ayan. 161 mga halos 200. Ayan. H1. Kung kukuhanin ko sa TP, magmula dito, 200, 1:1, 1:2. Pwede. Pwede siya. Okay. Okay. Ayan. Yun. So, na-adjust ko yung stop loss ko kasi masyadong malapit. Baka kaya mo lang gagawin ito, mate, ha? So, yung nakita nyo yung ginagawa ko, ha? Hindi ito advisable na nag-adjust ka na stop loss dahil iniisip mo baka kukan pa. Kasi nga, di ba pinasok ko lang bigla kanina habang nagdi-discuss ako sa inyo without really taking into consideration ito nga, lower time frame. Kasi nga may mga fair value gap. The problem is itong fair value gap na to. Itong mga fair value gap na to. Pwede talagang balikan niya yan in the form of liquidity sweep. Pwedeng susundot na ganun. Diba? Ito ngayon yung triangle. So, ayan. So, ayan siya. Pwedeng yan, liquidity sweep, pag bumalik sa loob, ayan, pag bumalik sa loob at nag-close doon, nag-breakout yan, yun na. So, medyo napaaga yung pasok ko kanina. Just for the sake na mag-trade lang. Ayan. Ang pinaka-ideal talaga ngayon is, ayan, between 8 to 9. Mapansin nyo, mamaya 9 o'clock, gagalaw siya mabilis. Katulad kahapon, mabilis yung galaw niya.
Ayan, bumababa. I hope this is just a liquidity sweep. Okay? But that is trading, ano? There's always a risk. Yan lang, masanay ka sa risk. Masanay ka rin sa kwan. Pero wag basta pasok ng pasok. Kaya lang naman malakas yung loob ko dito ngayon because of my criteria. This is a significant resistance. Ito, yung kanina. From this pin bar, this is a rally, and most likely this is just a correction. No. Possible mamaya magdumiretso to. Katulad kanina. At saka kahapon din, di ba? Ganun din. Sino yung mga nag-trade dito kahapon? May nag-trade dito. Nag-trade ako dito kahapon. Pabagsak. May nag-trade dito kahapon. Nakapag-trade ka ba rito, mate, kahapon dito? Mate Dustin? Mate Aldrin? Nakapag-trade kayo rito kahapon, di ba? Yes, mate. Nakapag-trade ako dyan. Dito, Pabagsak. nakapag-trade. Si Dustin talaga, nakita ko dito, nakapag-trade siya, alauna. Mate Dustin, tama ba? Natatandaan ko, nakapag-trade ka rito last week. Yes, sir. Alauna madaling araw, tama ba? Oo. Oo. Talagang kwan eh. Uy, ito ngayon, diyan, nagli-liquidity. Sana nga, liquidity sweep lang ito. Okay? So, antayin nyo na lang ito. If this will babalik dito mamaya, okay. Pero most likely, ito, may fair value gap kasi. Yung pwede talagang balikan niya to. If that happens, then next time, sorry, ganun talaga. Okay? Mate, mukhang mag-ano muna yan. Pupunta muna sa fair value gap kasi papasok ang 9 o'clock. Kaya nga eh. Magbabalanse muna yan. Pag ito, medyo umabante rito na umabante, lalabas ako. Tapos, hihintayin ko siya because I still believe that this will go up. Yes, mate. Kukumpletuhin lang niya yung fair value gap na yan. So, ganun lang naman. Kaya, yan. Pwedeng yan. Yung sinasabi ni Mate Aldrin, pwedeng yon ay kukumpletohin niya to. Ito. Ayun yung fair value gap, Ayun, Ayan. Posibleng ito, ikuha niya yan. Yan. Okay? So, if ito mamaya, bumalik dito, stop loss ako. Pagdating dito, abang ka. Ganoon na naman. Consolidation. Pagkatapos ng consolidation, lumabas dito, na-filled up na yung fair value gap, pwede na rin kayo mag-sell mamaya. Pwede. At medyo, ito ngayon, medyo lumabas dun sa base. Yun, lumabas sa base. Medyo napaaga tayo mga kangina. Okay lang yan. Mate, applicable po ba if hindi sure kung tataas ba o bababa, if mag-buy stop and sell stop? May mga gumagawa ng ganun, pero may kwan din yun eh. Mate Ferdinand, anong pinaka-bias mo rito? Buy o sell? Ikaw, anong pinaka-bias mo? Kasi kahit ito ngayon, bumaba ito, hindi naman ibig sabihin ay babalikan niya talaga totally yung fair value gap. Posible lang. Wala na, lumaba. Ayan, bumalik na naman. Pag ito, nagdalawang loob ka dito, pisan mo. Kanina, lumabas. Ay, lumabas. Labas ka. Pwedeng ganon, mangyayari. Pero, ano ba talaga yung, parang ako, ano ba talaga yung criteria ko? Significant support? 2, 3 o'clock. Itong candlestick na to, it shows volume. This is 2, 3, 4 o'clock. London market is open, followed by this one. Ito ngayon, rejection. Bakit? Ito siya. Ito. Mga swing high. Yan. So possible, this is just a correction. This is just a correction. Even mag-adjust nga ako na stop loss hanggang dito. Okay pa rin kasi this is the fair value gap. Pero, bakit ako mag-a-adjust? Ang gagawin ko na, lalabas ako. Pag dito, dumating dito, kaya lang ako naglagay dito ganito, at least kung umalis ako, meron akong stop loss. Pero pag inabot dito yan, posibleng lumabas din ako. Tapos hihintayin ko dito. At least, hindi ko pinalaki yung stop loss ko. Tapos pagka dito, kung talagang naniniwala akong aangat ito, then mag-aabang ako dito. Kasi ito yung fair value gap. Ayan.
The good thing with us is may mga kasama tayo, yan, nagtutulong-tulong tayo. Dito, don't worry, tulad ko, ako nagtuturo sa inyo. I'm asking, ayan, nakikita nyo, nagtatanong ako kay Mate Aldrin. You don't worry about that. Our community is not about who is better than kung sino mas magaling. Ang community natin is about sino makakatulong sa atin. Sino makapag-share sa atin. Most especially pag may face-to-face na tayo. Okay? I hope everyone na medyo maka-join sa atin dito at yung mga talagang medyo nakatututo na can also join us to share ano yung natutuhan nyo. Kasi I really need someone na makakapalitan ko kasi medyo talagang medyo nakaka-exhaust din. Nakakapagod din. Ganun. Tsaka baka may mga new ideas yung mga kasama natin. Mas maraming ulo na gumagana. Mas magiging madali yung trabaho. Ay, alam ko naman, naniniwala kayo doon. Kasi, alam ko dito, sino ba bata sa atin dito? Ako, 56 na ako. Sino ba yung mga line of 16 dito o 22? Meron ba? Tanungan na edad no? Ang ibig ko lang sabihin, alam ko, naniniwala ako na lahat tayo naniniwala na yung pagtutulungan ay napakalaking bagay. Kaysa naman merong parang isang magaling o dalawang magaling, tatlong magaling. So, we have to be, kumbaga, maging masaya tayo na maraming natututo at maraming nagiging profitable because eventually our community will be a community of bayanihan. So, yun nagtutulungan. Okay? Si Mate Queenie, talagang yan. Sabi ko nga sa inyo, nako, Diyos ko, wala talagang ka-interaction siya noon. Pero tingnan nyo ngayon. So, nung nakita ko yung pin bar, sabi ni Mate Queenie, tinignan ko nga yung pin bar. Oo nga, sabi ko, nakita kong ganun kanina. Oo nga, pinaglaban ko yung pin bar, sabi niya. Tinignan ko, oo nga, nagbay ako. Pagkagigising ko lang, talagang, buy ako kagad. Pag buy ko, labas naman ako nung nagkaroon rejection. So, okay. Any question? Looking forward po na maka-join sa face-to-face. I'm from Northern Samar. Layo pero yes, pwede. Pag Speaking nandito. of province po, sir. Si Ma'am Liz. Ayan pa. Ma'am Liz. Eugene. Ma'am Liz. Hello po. Good evening, sir. Ma'am, explain ka. Narinig Bakit ko ka po wala yung kahapon? Oo, pasensya na po. Mag-explain why ka ngayon. Patawarin po ninyo talaga. Patawarin po ninyo ako kahapon kasi sobrang, siguro napagod ako 2 days po na sunod-sunod yung event po sa church. Tapos Saturday po, another event po, sa church. Sobrang sumakit po yung ulo ko na nakakasaka na po. Hindi ko po talaga kinaya po. So, narinig ko po kasi yung province, By next year, magpaplano po kaming mag-event po sa province. So, magkakaroon po tayo ng, kung sino po yung majority, halimbawa, nasa Samar. Majority yung kina Mate Queenie. Mate Queenie, sa Camiguin ka, Opo, Camiguin po. Malapit sa Cagayan de Oro. Oo. So, pwede tayong mag-conduct po dyan, ma'am. Pwede ka nang mag-start pong mag-gather po, ng mga potential na magiging interested pong matuto sa business na to, ma'am. At least mga 30 to 50 packs po para makapag-set po tayo ng face-to-face learning session. Diyan sa mga province po. Kung sa summer naman po, di ko lang po matandaan kung anong province yung pinuntahan ng mga kasama ko. Ang alam ko, Tacloban. Ano pa ba yung lugar dyan sa Samar? Alam ko may Samar din po last year, before pandemic po. So, yun po yung mga ipaplano po natin. Kung pwede po, isama natin si Coach Eugene para ma-meet din po ninyo in person. Tama ka ba, sir? Oo, ma'am. Sasama kami. Ang misis ko, sasama. Sa kayong dalawa, sir, sama tayo po. Ayan, So, I have my tuloyin po own natin group po siya. dito sa Samar but we have a different company. Ang pinakakuan natin ngayon, ang pinaka-latest natin ngayon, Coach LD. yes. If I may ask, Sir Coach, pwede ka po mag-unmute, Are you also a coach po in trading? Nagtuturo din po ba kayo, sir? Wait. Coach LD.
Ano po yung Coach ano po LD. yung coach nyo? Ano yung pagiging coach nyo? Sa trading din ba? Ay may own Ano group? po? Good evening po sa inyong lahat. So, ako po si Coach Good LD. evening. I am a licensed coach po. And at the same time, so yung Mhm. coach po na yan is doon po sa affiliated na company ko, which is yung I am Worldwide. And at the same time, so Mhm. nag-self-trade din po ako. That's why I'm looking for a Mhm. community na mas makakatulong pa sa ano, kung di, Mhm. kung saan I see. gagaling pa yung skills natin in trading. Opo. Coach So may LD, mga license po kayo ng ano? Ng Teacher po, teacher. okay. Sige. teacher. Ano po ang tinuturo ninyo, sir, as a teacher po? Mathematics po, ma'am, sa college. Kaya nga po, love ko yung love ko yung gantong College. mga kasi application talaga to ng statistics. I see. Okay. Marami na po ba dyan sa lugar mo, sir, sa summer, yung mga nagtatry na rin po mag-trade? Actually, yes, ma'am. Mm-mm. May mga kakilala din po ako na mga nagtitrade. Pero sa Mm-mm. community namin, sa I am Worldwide kasi wala pa. Gawa lang nila kasi, Mm-mm. nagbibigay lang sila ng pera, nagpapatrade sila sa iba. That's why sinasabi niya Oh. sila na hindi yan. Oo. Mas maganda Opo. na matuto talaga kayo at kayo mismo yung magte-trade Mm-mm. and do your own research. Mm-mm. So kaya nga po I'm Opo. eager to to find a community. Kaya nag-join ako Mhm. dito kasi mas maganda po na may tulungan and I'm very Yes happy po po. na napansin ako. So salamat. Opo. And kailan ka po ba nag-join po sa community, sir? Actually today lang po, ma'am. Okay. Oh, good. Sige, sir. We can Late, have an orientation po para po sa mga newbie. How about tomorrow kaya, sir? Yes, ma'am. So gawin natin Tomorrow kasi siguro. I have a class. So may klase po class. ako pag But Opo. pag gabi, free na po ako niyan. Sige po. Anong oras po kaya? Sige po, magpo-call na lang po ako, sir. Ang usually naman Ah, orientation natin, ma'am, sa hapon na. Siguro let's Opo. start 7 na para 8 na yung charting. Kasi ma'am, tulad ngayon, in-adjust ko para nga makapag-trade ako Mm-mm. ng live na nakikita nila, Mm-mm. no? So, ganun yung Sige, sir. objective Pwede, ko. pwede Believe me. po. Okay. Pwede, sir. Sige Pwede po, po. ideal time po Um, yan, yung ng 7. 7, ano? 7 p.m. Sige Tapos, po, sir. ayan. 7, Marami po ako nakikita din ng mga bagong pangalan din po. So hopefully lahat po kayo ay meron ng ATFX ID. Feel free to to chat in sa GC po. Once na nakapag-register kayo, i-chat niyo lang po yung ATFX ID number ninyo, yung 1200. Para we can monitor po yung inyong ATFX account para hindi po tayo nagkakaligaw-ligaw. Kasi may mga naliligaw po. So, with your ATFX ID number, I can pull out po if ever you kung nawala po kayo sa database ko po. Kasi buong Traders Eye community po, FYI, ako po yung nagha-handle po sa inyo. So, madali lang naman po. All I need lang po is once you register at ATFX ID, just type in lang po, send nyo lang po sa GC po na ito po yung aking ATFX ID, 1200, yun lang po. Okay? Ayan. Okay po, Apo. noted po. wala pa po akong ATFX referral link. Anong GC ka, mate? Yung GC po GJ. natin, meron siyang initial sa umpisa, ha? May GJ, anong GC ka? Yung title po ng community GC. Anong GC? Okay. Mate, ganito, no? Mukhang may mga bago. So, kung baguhan ka, paano ka makaka-adapt dun sa, di ba mapansin nyo parang consolidated na yung paliwanag ng charting?
QA. Kay Mate Nefertiti, kay Mate Queenie ka, no? Mate Queenie, pakibigyan mo na lang siya ng referral link si Mate GJ later. So, sa bawat community, may leaders Copy po po. tayo, no? Noted. Okay. So, mapansin nyo, kung new joiner ka, paano ka makaka-adapt doon sa ating i-mute ko lang sandali, for new joiners po, paano ka makaka-adapt dito sa usapan na to? We have our Polaris TV. So, ano ba yung Polaris TV? Ayan, paliwanag natin, So, si Polaris TV, meron po tayong playlist doon. Ito, pupunta tayo dito. Playlist. And also not for new joiners lang, even sa mga matatagal na, dito natin nilalagay yung ito nga lang. So 938 na yung subscriber natin, konti na lang. Dito, meron tayong tinatawag na playlist. Kung baguhan ka sa community, puntahan mo lang itong Polaris TV. Ano itsura ng Polaris TV? Kasi may ibang Polaris TV. Ayan. Puntahan mo siya, and then may playlist dito. Dalawang klase yung playlist natin. Yung unang playlist, ito yung para sa mga baguhan sa community. Yung guide video for beginners. Nandito yung mga tungkol sa support and resistance, market structure, fair value gap, price action, moving average nandito. And then orientation. Kumbaga orientation, ano ba yung traders eye community? And then pagka napanood mo na yan, try to watch these videos kasi ayan yung basic. Then, ito ngayon, punta ka dito sa Traders Eye Daily Market Analysis. Dito ko nilalagay naman yung mga recorded video natin, nandito. Kaya yung mga nagtatanong na recorded video, dito kayo pupunta sa playlist na to. Okay? Sa tulad nito ngayon, after neto, dito ko ilalagay ito. Yung nga lang, pagka webinar, mahaba. Dito kasi, mapapansin nyo dito, mga 30 minutes lang, 13 minutes, 20 minutes, ganon. Pagka webinar na ganito, 1 oras kasi kasama yung kwentuhan. Kasama yung paliwanag nito. So medyo nakakainip. Yun ang problema pagka ganito. But if you really, marami kasing nagre-request talaga yung may mga trabaho. Gusto nilang i-video record yung webinar na ganito. Okay? And yung iba, sabi nila, nakakainip. Alam niyo, meron akong tinuturuan sa Polaris. Kung mapapansin niyo, di ba, Polaris? Meron akong tinuturuan, mag-enroll sila sa akin, tapos kukunin nila yung material. Pagkakuha nila ng material, panonoorin nila muna yung material, para pagka nag-attend sila, alam na nila itatanong nila. Pagka nag-enroll sila ng gano'n, yung 2 days na ginagawa kong turo, nagiging 4 hours na lang. Kasi nung napanood na nila, yung iba self-explanatory. Yung iba dito, self-explanatory. So, kaya pag attend nila, 4 hours na lang, yun na lang kailangan nila. Kasi pag ganyan ang ginawa nyo, makakapag-trade ka agad kayo. Ano ba objective nyo? Matutuhan yung basic o makapag-trade ka agad? Di ba, ang karamihan sa inyo, gusto nyo makapag-trade ka agad. Kasi bakit? Gusto natin kumita ka. Basic muna talaga. But there are ways to learn basic na mabilis. Ito yon. You watch this guide video para humikli yung oras nyo ng pag-a-analyze ng chart. So the moment na mapanood nyo to, maririnig nyo na yung mga common terms. Makakapag-analyze na kayo kaagad ng charts. Kung nakapag-analyze kayo kaagad ng charts, what will happen? Makakapag-trade ka kayo kaagad. Tama ba, Mate Dustin?
Oh. Hear it from Dustin. Yes, No? coach. Tama, tama. May Dustin, pwedeng magpakilala ka nga kung ano ka talaga. Kasi puro Dustin lang nga alam nila sa iyo eh. Can you please introduce kung ano talaga ang trabaho mo, tiga saan ka? 'Di ba? Kapitbahay mo sa Diskaya, 'di ba? Yes, sir. Pakilala ka nga, mate. Sige nga. Oh, Ano yung journey mo sa Forex? Sige nga, please. ano nga pala, kung si Dustin, ano lang yan, dami. Dami account yan eh. Scammer ka pala, ano? Ernie Madayag talaga ako. Okay, I'm Ernie a Madayag. chief Sige. engineer. Bali, nag-start ako dito sa trading. Dito kay Sir Eugene, July. Pagkababa ako ng barko, July ako nagsimula. Nag-start lang ako lagi manood nito ng sa Polaris TV, sir. Kaya lang wala pang Polaris, ano pa 'yon? Yung Canvas. Canvas. Canvas pa. Nood lang kayo ng nood niyan. Marami kayong mapupulot diyan. Yun lang, sir. Tapos ang gagawin mo pagkapanood mo, magtatanong ka, 'di ba? Pagkapanood ko, magtatanong ako, Ah. pero yung tanong ko, masasagot ko rin. Parang confirmation lang. Oo, sir. Minsan magtatanong siya, alam niya, sasabihin ko sa kanya, mate, nandoon sa kwan. Sasabihin ko sa kanya na ganon. Kasi ang kaya ko sinasabing ganon, because I really wanted you to learn how to do your own research. Kasi mahirap maging dependent ka not only on trading, yung tinatawag na copy signal, even sa knowledge, maging dependent ka doon sa iisang tao lang. Kasi sa YouTube, ang dami namang nagtuturo. Kaya nga lang, alin ba doon yung dapat mong matutuhan? For example, nadinig nyo sa community natin, fair value gap. And then, you try to do research on fair value gap. Nadinig mo, halimbawa, tawag dito, ascending triangle. You try to research about ascending triangle. And then, you can ask questions during our Zoom. So, mas mabilis yun. Di ba? Makakapag-kuan ka kaagad. Makakapag-trade ka kaagad pag ganun. Kesa yung the good thing about our community is we are doing it for free. Okay yan. But the problem is, syempre, for example, 7 o'clock, you are waiting for the 7 o'clock for a new knowledge. Wherein, if you can do your own research, for example, fair value gap. And then, yun nga, yung mga consolidation. Bakit nagkakaroon ng consolidation? Bakit may liquidity sweep? Bakit may order block, di ba? So, yung mga ganun. Bakit ito tinawag na strong candle? Ito, bakit ito ay indecision? Mga ganun. Okay? So, you can do your own research para lang mapabilis yung pag-aaral nyo. Okay. Bago ko makalimutan, Sir, pwedeng mag-add? yes, please. Yung mga baguhan, yung MT5, pwede nyo explore yun. Marami ding mga makukuha tayo dun sa loob ng MT5. Ito yun, Hindi sinasabi naman niya. mawawala yung chart nyo. Hindi mawawala yung chart nyo. Navigator. Explore nyo lang yung mga nakalagay. Yan. Yan, yung sinasabi ni Sir na yan. So, yung nagtatanong, ito, mayroong pivot channel. Yan, mga ganyan. Ito pivot channel, parang kung ito yung kamukha sa Trading Central. Ayan, no. Kaya nga pagdating ng nagkaroon tayo ng face-to-face, sa community natin, marami rin naman nawala. Because what they really want is copy signal. But we will never give copy signal. Ang ibibigay namin is yung pagtuturo. This is the pivot point, tingnan nyo. Ito yung sinasabi ni Mate Aldrin. As of now, sumampa na yung market dito. This is almost the same as sa Trading Central. Sumampa na yung price dito. So, ito yung resistance niya kanina. Sumampa siya. This now serves as a support. Kaya pansinin nyo yung nilagay kong stop loss. This is below the pivot. Then, na-meet niya yung resistance na to. And somehow, it consolidate. Bakit nagkaroon ng resistance dito? Dahil dito. The previous pivot
now becomes a resistance, sorry. Then there is another resistance. Ito, yung TP1 and then the TP2. So ito yung pinaka-conservative. Yung mga yan. Pero what happened? Ang price nasa above pivot point. So ibig sabihin, bullish. Yan yung bias ha. Hindi ibig sabihin siguradong tataas. Yun yung bias. Kaya you always set your stop loss. Ito yung sinasabi ni Mate Dustin na marami pang may explore. Kaya I really wanted to have yung face-to-face natin. What will happen pag may face-to-face? Paano yung wala dito? Ano mangyayari sa mga wala dito? They can still attend the face-to-face. Alam niyo yung gagawin? Ganito. Ang mangyayari sa face-to-face, merong parang ganito pa rin. Ayan. Ito halimbawa yung TV o whiteboard. Andito yung mga participant. Yan. Wala ako dito sa harapan. Nasa gilid ako. Kasi naka-live. Naka-live para yung mga mga naka-zoom, pwede pa rin sila mag-interact. The good thing, alam nyo kung bakit may face-to-face. Pag may face-to-face kasi, mas maraming tanong. Mas makakapagtanong sila. Yan. Mas makakapagtanong yan sila. Mas mabilis ang interaction pag may face-to-face. The good thing about this is, yung mga nasa Zoom, syempre, kung nakikinig talaga, mas maraming learning. Mas maraming tanong, mas maraming learning. Kaya, kung next time mag-attend kayo ng Zoom, magkuhan kayo ng tanong nyo. Kasi when you ask questions, bawa may nagtanong na isa, nasagot yung isa na yon. May nagtanong na isa, nasagot yun, nagtanong isa. Kung 3 tanong yung naitanong at 3 tanong yung nasagot, 3 tanong yung naipasa sa bawat isa. Pag walang nagtanong, medyo na may minimize yung pagpapasa-pasa. Okay? So, kung papansinin nyo yung Polaris ko, pag may pinopost akong picture, pansinin nyo, nakaharap kaming lahat dun sa TV. Hindi ako nakaharap sa kanila, nakaharap kaming lahat dun sa TV. Nakita ko yon, mas effective yon. Kasi kung nakaharap ako, nakikita nila yung mukha ko. Hindi naman yung mukha ko yung chart. O hindi naman mukha ko yung tinuturo. Pero once na nakaharap kami lahat sa TV, o nakaharap tayong lahat sa TV, mas mabilis yung learning. Hindi na di-distract ng mukha ko yung pagtuturo. Okay? So, before we end, ito pa yung another confluence pala na kung bakit ako nag-buy. Ito pala. Pero tama si Mate Aldrin. Malaki yung posibilidad bumalik. Ito. Tingnan nyo ha. Ila-line chart ko yung 1 hour. Excuse. High, lower high, yan. Low, lower low. Ibig sabihin ito ay, lower high. Ito ay downtrend. And then this is low. Although na ito ay may pagka lower low, pero lumalabas ito ay double top, double bottom. And this is the choke or the change of structure. So ito ngayon, ito pa yung isa niyang possible ito mag pull back, and then pag ito ngayon, mamaya pwede ito magkaroon ng break na structure dito. Medyo hindi safe yung naging pasok ko. If I were you, wag muna kayong mag-buy. Hintayin nyo to be more safe. Hindi, medyo nakalimutan ko to. Okay. Previously, ang ginagawa natin 6:30. 6, ayan, nagsusum tayo para 7 charting. Ang napansin ko, pag 7, pagdating ng 8, gusto ko nang matulog. Mga 9, gusto ko nang matulog. Kaya ang ginawa ko, in-adjust ko. Sabi ko, 7:30, para makapag-chart ako, makapag-trade pa ako bago ko matulog. Talagang pagdating ng ganitong oras, naantok na ako. Ayan. And ngayon, sabi ko, adjust ko na 7:30 para makapag-chart ako. So, ulitin ko ha. Another reason to buy is another confluence
Ayan. High, lower high, no? Parang, ayan. Lower high, low, lower low. Low. Ito kasi liquidity sweep na lang ito eh. Lumalabas ito, double bottom na to eh. So, dapat ito, kung tutuloy ito, dapat ito lower high. Hindi eh, nagkaroon ng choke or change of structure. So, this is now your high and another new high. So, if this is low, kailangan niya ng another higher low kung talagang magtutuloy. And what is this? This is a pivot. So, pwedeng yan. So, anything is possible. To be more safe, mas maganda, hintayin nyo mag-breakout talaga ng todo to. At least 1 hour candlestick. Medyo risky yung ginawa ko. Hindi naman totaling mali, medyo risky. Kasi medyo, pwedeng balikan niya talaga itong fair value gap na to. Meron yung time na pipitikin niya bago babalik. Pero nailagay ko na, so okay na rin yan. Okay? I hope na may napulot kayo kahit konti for today. Thank you very much. Any question? Nakapollow na po ako sa Polaris TV. Okay? And please subscribe, 938. Okay. Para ma-monetize siya, mas ma-enhance natin yung ating pagbibigay ng pre-learning. Okay. We're giving it for free. Kaya lang, sana matulungan nyo. More than pa po kami, ma'am. Okay. Ano to? Team, ma'am. Okay. Sige, pagkakuan, mag-subscribe kayo, mate. Any question, mate, regarding dito? And thank you very much, 48 tayo, no? Okay. Thank you, sir, sa bagong kaalaman. Magtiyaga lang kayo kasi I know marami na rin nawala sa community na nag-umpisang mag-registered because they were thinking we will give signal. I really apologize. We will never give signal. We will continuously giving you lessons. Kaya nga, yung boarding house ko, I decided to stop ng boarding house. And ang gagawin ko is face-to-face. So, sa boarding house ko na to, kumikita rin ako dito, pero then I decided na gawin siyang face-to-face. Para, malay nyo, pagdating ng panahon, luluwas kayo, then may mapupuntahan kayo, di ba? Meron kayong kung inaanto kayo, matulog na lang kayo sa ibabaw ng lamesa. Pwede rin yun. Ganun. Pahinga. Okay? So, thank you very much and good luck sa inyong trading. No. Stop ko na ako. Stop recording. Thank you, Coach.